what's up? It's me, JC. Welcome guys, I'm Ja. Welcome to our podcast. Welcome to our second episode. Our topic is about real estate. Usapang real estate. Di na ba kayong bumili ng bahay, condo, or properties? Ano yung mga kailangan natin pagandaan if we're planning to buy real estate in the Philippines? And our special guest, So, hi guys, my name is Bruce Abad and I'm Property Investment Manager at SMDC. So, I solely focuses on SMDC project condominiums and I will discuss also how to start investing here in the Philippines and paano natin magiging business to or more on personal use yung condominium right now in the Philippines. And I will be discussing this with our host, si JC, and with my brother, Jack. Yes guys. usapang condo, mga Okay. pare. Usapang bahay, usapang real estate. Ready ka na bang bumili ng properties? Ano yung mga dapat nating i-consider when buying yung properties? Ano ba yung mga dapat nating kino-consider pagka bibili tayo ng property? Let's say, I decided na kukuha na ako ng property kasi ayoko na mag-rent. Kasi gre-rent ka, bayad ka ng bayad, hindi naman napupunta sa'yo yung property. Ngayon, nag-decide ka na maybe kukuha ako ng bahay, maybe kukuha ako ng condo. Ano yung dapat nating kino-consider? Ano yung mga checklist natin? Paano ba yung dapat nating gawin? How to, and yung mga do's and don't when buying a property. Primary focus ko is secondary market of real estate, yung mga house and lots, townhouses. So ano ba yung mga do's and don'ts when buying residential or townhouse? For me kasi, tignan nyo muna kung ano ba yung need nyo currently. If you're individual that is professional, wala naman kayong family, I suggest condominiums, di ba bro? Yung i-focus natin mga young professionals. Pero pag starting a family, for me, much better yung mga house and lots and townhouse. Yun yung sa side ko. Kasi for starting a family, syempre yung you have the leverage to alter the house. So, syempre yung sa condominium kasi may limitations dyan. So, pag sa mga house and lots talaga, for me, kung ano yung yung character mo as your family grows. Family needs. Oo, yung family Ano yung needs, gusto mo? Oo, At least diba? medyo meron kang flexibility sa design. Oo, sa design yun, may flexibility ka sa design and also choose a good neighborhood. Maka-roam around yung mga kids nyo. In the neighbor, may park area, may yan. Mga Pero meron din amenities. naman, meron din naman mga high-end condominiums or middle types of condominium na may ganun din. Number one, no? Dapat natin consider, no? Siguro, sa akin, Siyempre, kailangan mo budget. Oo. Paano ka mag-aano Tama. ng bahay or condo? Wala ka naman pera. Yes. Pinaka number one thing to determine first. Kaya nga sabi mo nun, yung capability mo to pay, no? Yung budget mo, yung capability mo to pay. Yes. So, my question is, ito, hindi ko pa talaga nako-confirm to eh. Ano ba talaga ang lowest down payment na inaalaw ng bangko? Is it 10 or 20%? Depende sa ano muna yan eh. Sa property if condo or iba kasi ang rates yan eh. Yun yung pagkakaalam ko. Yung 10% down payment and 20%. So, sa property, sa sa mga house and lot, magkano yung pinakamaliit na down payment na ano? Sa kasi sa real estate, residential secondary market, it depends din kasi sa mga owners. If under a developer din ng yung houses mo, meron yung mga amortization program din siya. So parang yung pre-selling, yung parang staggered payment sa down payment. Staggered payment din. Pero kailangan ng bank financing approval mo. So magkano yun talaga? 20% talaga yung inaalaw. Yung minimum down payment, 20%. Okay. Ganun. Ganun talaga. siya. So 20 talaga. Tapos meron lang iba, 20%, yung 10%,
papayagan ka na staggered payment or flexible term na parang hulug-hulugan mo and then come up with another part of Pero yung half. depende rin kasi lalo na yung mga yung house and lots na sa secondary market. Iba naman, gusto nila, the banks can loan you up to 80%. Mm, So, yung remaining 20%, yun yung kailangan mo ilabas, no? ilabas Cash out. talaga. Cash So, out. up to 80, depending on your financial capability rin. Yung i-assess ng mga banks niya. Okay. And condo naman, Bruce. Pag sa condo, is different lang, slightly different. So specifically, I'm focusing with SMDC. So pag bank financing naman, may pre-approval stage din na ginagawa dyan, guys. So sa percentage, wala naman specific doon. Pero more of ang focus kasi pag in terms of buying a condo, usually ang tinatanong ng clients is ilan yung interest rate niyan. So, if let's say pinasok natin sa bank financing yung unit nyo, after paying the monthly amortization, let's say, ang ranges po ng ano ng interest rate right now is around 7%. So may option ka to pay 10 years, 15 years, up to 20 years to pay the monthly in the bank. So, walang initial down payment yun. Kasi ang purpose natin doon is to stretch as much as possible and leverage yung pag-appreciate ng property. So, yung that time frame, hindi ka rin nape-pressure na, kaya as a working individual, hindi ka nape-pressure agad na maglabas ng malaking pera. Kasi I focus solely yung affordability and yung maximizing the property appreciation. So, let's say ranges yan, pag pinasok na natin sa bangko, around for a one-bedroom unit ng SMDC, let's say around 25,000 monthly. Payable yan into 10 years to pay. Pero if you have an option naman, kunyari nagkaroon ka ng extra cash, kumita ka sa business mo or sa work mo, pwede mo i-pay off yun. Yung balance mo sa bank up until matapos mo siya. So you have the flexibility naman and depende rin yun sa status mo if ano yung okay sa'yo as a client. Yun naman yung yun yung share ko na idea about bank financing. So, technically, pagka condo talaga, let's say yung 20% talaga, nagiging payable and let's say, pag bagong launch yung property, 60 months to pay yung 20%. So, mas may flexibility. Yeah. Flexibility ang for me experience ko yung banks naman nagbibigay rin ng flexibility sa mga clients as long as kumpleto ko ng documents, meron ko ng income statement mo, lahat 'yan. They will give you an opportunity to stretch yung terms as much as possible. Nasa ka komportable. That's on my non-condominium pag in terms of condominium ganun sila. Okay. May question ako doon sa ano na yun. Kasi, I think, marami sa mga kababayan natin ang nakukonfuse regarding that one. Kasi, di ba, yun nga, yung monthly down payment, di ba, nakastretch siya. May nakikita ako kasi nasa group ako ng mga pasalo condo, yung mga ganon. May nakikita ako nagbebenta ng condo nila na parang gusto lang nila mabalik yung hinulog nila na monthly down payment. So I think ang nangyayari kasi minsan, yung mga agent, yung ibang agent, hindi nila na-disclose na let's say 20,000 payable in 60 months. Yung monthly down payment yon, di ba? Yung iba nagugulat after. Oo, nagugulat. So, ngayon, nabayaran na nila, akala nila, the whole time, Ganung amount 20,000 yun. Oo. And then, pag pinasok na sa bangko, magbabalo na to 35, 40,000, 45, depending kung ilang years to pay yung na-approve sa kanila. So, nagugulat sila ngayon na parang nabibill shock sila na, oh, teka lang, akala ko ba yung 20,000 is yun na yung hulugan ko. Tapos pagka pinasok ko sa bangko, ang laki pala ng hulugan ko. So, yun, ang nangyayari, since na-realize nila na hindi nila afford na bayaran yun, yung ganong amount, ibebenta na lang nila. Minsan, ibebenta pa nila ng palugi. Tama naman kasi for me, I'm not disregarding any agent na nagbebenta ng condo pero siguro hindi rin nagkaroon ng full disclosure upon availing. Yun, tama yung problema. And yun rin yung usually na-encounter ng kuya ko na sa mga, siguro, kasi galing din siya sa Ayala before nag-start din siya sa real estate. So may idea rin siya on what condominium, paano rin magbentahan. Pero syempre as an agent, importante maging flexible ka sa clients mo na ano ba talaga yung magiging timeline on payments.
Kaya lagi natin binibigyan ng option yung client na may payment term na sineset yan. Let's say pre-selling property. Um, Makikita nyo pag nasa ads ng Facebook, 10,000 monthly, di ba? So yun yung nagiging initial attraction sa mga buyers if in terms of condominium kasi affordability. Sabi natin, kaya ko to as a working individual 10,000 monthly. Ano ba naman yun, di ba? Pero as time goes by, binabayaran na ng 10,000 tapos biglang nag-jump ng pagdating ng 2030. Syempre, ikaw rin magugulat ka na akala ko yun na yun eh. So, yun yung nagkakamali kasi hindi nagkakaroon ng disclosure about dun sa financing part. So, ako, on my end na nagbebenta, as much as possible, di-discuss ko na rin yun para at least wala nang gulatan if dumating ka dun sa financing part. Di ba? For me, isa pang ano sa akin, na dapat yung mga looking for, yung mga naghahanap ng property, lalo condominiums, kailangan they do their due diligence and research as well. Tama yun. Very important. Kasi kunwari, for example, a certain developer ng condominium, tignan nyo muna yung track record. Kung nakakapag ano ba sila, produce ng mga condominiums on time. Kasi biglang yun pala may yung turnover. yung turnover. Kasi paano pag ito pala may history to na nagko-commit, overcommitment, tapos biglang hindi pala, kaya after 1 year or 2 years, tignan mo, hindi pa naumpisahan yung development. So, delayed na yun from the get-go pa lang. As a buyer na hard earn yan. Lalo na mga OFW yung iba dyan. So, dapat we do our own due diligence as well. We would like to thank our sponsor, BV Hive. If you're looking for a gift, you can contact BV Hive and they can do a personalized gift. You can order it there. Click the link below. So, like what I'm saying, due diligence on the part of the buyer. So, kasi for niya, yung mga agents na ganyan, mga condominiums, syempre, they're in sales eh. So, they're gonna sell you. So, as a buyer, it's your part to do your, research din, di ba? GC. Kasi, ikaw yung hard-earned money mo yan. Tama. So, pag nag-research ka, you compare different developers and their histories. So ganun para sa akin. Yung kung timely ba na to turnover. Turnover nila. Tsaka ito rin, ako advice ko dyan, every year, tignan mo, kunwari, first year, second year, nakita mo ba kung inuumpisa na nila? Lalo pre-selling Pag hindi, kung developer. Kasi bakit ganyan? Dapat ito yung time frame yan. Aabutin ba yan? Aabot ba yan? They're obligated to do their part na nakita nila as investor ng property na yun. Actually, may nakita ako dun sa social media. They were saying na, actually, I sold a property in this developer. Medyo nasa high-end, naman siya, market. So, and then, for me, they're just giving figures na walang back up ng facts or ng stats. Kasi, they said na 24% after a year. Yan. Kumbaga walang basis yung pinaka sinasabi. Yung 24%, hindi ako maniniwala ng 24% when you have, ngayon market natin ngayon sa condo, Oversupply din. oversupply yung condo. So, yung supply is so high, the demand is low sa condo sa Metro Manila. Like, for example, dito, tumingin ka lang doon sa condo sa tapat, makikita mo, ang daming mga vacant na condo. Paano mo makikita? Walang ilaw gabi. Yun na yun. Alam mo yung, talagang hindi sila na-full. Lalo na nung umalis yung mga Pogo. Nabawasan yung mga expat rin dito sa Pilipinas. Yung sasabihan mo na 24% na appreciation or 20-something percent. Ilang years daw yung appreciation? 1 year. 1 year. Medyo wow. hindi siya realistic. Sabi ko, teka lang, a year? Paano nangyari yun? Oo. Parang
sobrang Siguro, ako, hindi ko naman gina-justify both sides, pero hindi mo rin masasabi na totoo yun or kumbaga asan yung basis nga, asan yung facts doon na paano niya nasabi 24%. Ano, may natapos ba na development sa area? Ano ba yung na-accomplish ng location na yun? So, paano niya masasabi na ganun yung kalaki yung na-flip niya? So, minsan misconception din yan eh, na isang taon na binili mo tapos tumaas ng ganun. So, given fact naman na real estate in general, long-term investment yan. So, 4% a year. para magbigay ka ng bold claim in a year na galtong sobrang high figure percentage yung increase, medyo malabo yun. I mean, kami ng partner ko, may mga nakausap na kami na agent, mga real estate broker. Ina-explain nila na possible na ganito mag-spike up to kasi may project na mangyayari. Pero hindi nila sinabi na in next year, in a year, 24% yan. Yun yung mali siya doon kasi sinabi niya ng isang taon nangyari yun. So parang kung nangyari man sa kanya, swerte siya. Pero hindi siya in general advice eh. Parang binrag lang niya yung appreciation ng value na yun. Specific ng, ewan ko, for me yun yung dating sa akin. Ako, yung sa amin naman, hindi niya na, bakit magkakaroon ng ganong spike sa value. Yung agent na nakausap namin, in-explain niya maigi kasi madadaanan to nung subway, mga ganyan-ganyan, magkakaroon ng ano bang tawag nila doon, transportation system yung developer na ganito, ganyan. So magiging daw siya, madaling puntahan, yung convenient commute, yung mga, yun kasi mga kinoconsider dyan eh. And then, So, dapat may projection din talaga, no, na yung mga, ito, na-project ng buyer na may development dito, that's the best time to buy a certain area. No? For example, yung Nuvali, dati, hindi na pinapansin yan. Pero, yung, alam mo yun, biglang nagka-develop, sold yan. biglang spike eh, no? Biglang Ito, based on experience ko alam niyo yung Brixton, yung DMCI, is a bridge. Pagbaba, yung Capitolio Bridge, yung nagko-connect sa Capitolio to BGC. Yung kaibigan ko dati, hindi siya kaibigan dati, kaibigan ko pa rin. Ka-workmate ko, kaibigan ko, sabi niya, pre, yung condo na yan tataas yan. Kasi narinig ko, may gagawing bridge dyan na magko-connect sa BGC sa Pasig. Yun yung mga ganun. Ang nangyari, yung Brixton, siya yung pagbaba mo ng bridge, nandun siya kagad. So parang yung Brixton is part pa rin ng BGC na na bridge away lang. 'Di ba? So parang you're living in a parang nakatira ka pa rin sa BGC but you're not paying a BGC rate. Tapos ang utak pa nung developer, yung exit nila sa entrance sa parking, instead na sa loob siya ng Kapitolyo nilagay, nandun siya sa may papuntang yung accessible kaagad sa bridge. So mautak si Brixton and Pearl Lane ng DMCI. So yun, na parang kasi nung una na yun, nung sinabi niya yun sa akin, isip na akong bumili ng kotse noon. Inuna ko yung forma eh. Inuna ko yung forma. Kung inuna ko yung maganda doon sa Brixton maganda kasi malapit yun sa may uptown, di ba? Uptown. Anong lapit rin sa Capital Common. So, malapit rin sa Ortigas. Malapit siya sa lahat. So, yun. Parang, yun lang. Hindi, yung time na yun kasi medyo bata pa ako. Hindi ko pa iniisip yung yung properties o investment din sa properties. And then meron rin ng mga condo na nagka-problema sa turnover. Meron nasa episode ng Tulpo. Hindi ko sure kung ano yung niya, tawag dito, ano yung developers din niya. Kaya nga importante yung track record talaga ng developer. Very crucial yan, guys, na dapat aralin nyo, tignan nyo yung history nila. Kung may mga history ba, hindi over-promises na hindi nag-turnover agad. Yun nga eh. So, ngayon, ongoing yung final na complaint dun sa developer. Ewan ko, alam ko may law about it, yung sa mga pre-selling. Pero,
parang ibabalik na lang sa'yo yata. How much? Hindi Masedalo. sedalo. Oo, Hindi yun na. pa, di ba yung Macedalo, hindi full amount yung 50%. parang may Ang sakit. ano pa nga ako, ano lang parang 5% or 10% depende rin. Depende sa developer. Kasi ano yun, usually pag umaabot sa point yung mga client na hindi na nila matuloy, ganyan, yun yung Ayun, yung masedalo, ano, pag hindi mo na kaya, dun, pumapabor doon. Pero yung paano yung pag developer yung nagka-problema, papasukan ng masedalo. Let's say, yung 1 million na yung nahuhulog mo, babalik na lang sa'yo 500K. Talagang masisiraan ka ng bait doon, no? Hard, like sinabi mo nga, hard-earned money or OFW ka, di ba? Parang, talagang yung siguro sikmura ako nun, iikot talaga yun. Parang ang sakit lang nun. So, anong Bruce masasabi mo dyan? So, for me, siguro, for number one for me, siyempre, do your due diligence. And not specifically, I'm representing SMDC, pero alam ko naman na SMDC has a reputation naman on nasusundan naman yung delivery ng turnover kasi madami rin ako ng turnover na clients ko and it was able naman to comply with the turnover date. Siguro magkakaroon talaga, I'm not specifying, pero may mga developers din talaga na magkaka-delay din talaga. So, for me, mentally prepare yourself as an investor na may onting delay talaga. Pero risk, it's part of the risk na may delays din kasi alam mo naman natin na nasa Pilipinas din tayo. Ayun na specifically, pero ano lang, may ganun talagang scenario. Siguro hindi mo maiwasan. Pero as an agent lang, don't offer a promise. Kumbaga, as much as para lang possible. makabenta, no? Oo, para hindi lang makabenta. As much as possible, inform mo agad yung client nyo head-on na ito yung timeline na sinet ng developer, pero if may delays man dyan, gagawa ng paraan. Parang i-discuss yan agad, first and foremost, para if magigage din ni client if baka hindi okay sa akin, natatakot. O at least, di ba, as an investor, andun yung risk. Kasi lahat naman ng bagay na investment may risk yan eh. So yun lang yung sa akin. I'm advising on the middle ground lang naman. So, may iba naman tayo, guys. At tingin mo ba yung condominium, how they can turn it into a profit or business? Ano bang advice mo, Bruce, sa mga bibili? So, for me, first, identify muna if ano yung pinaka-main purpose mo. If why ka mag-invest. Is it for personal use or if for investment? Kasi, specifically with SMDC or kung sa ibang developers man, pero kay SMDC kasi, I have recommendations na for investment talaga. Yung gusto talagang kumita or magkaroon ng income generating property. Meron din tayong property na pang personal use. So, yun muna itatanong ko sa'yo as my client or kung magbibigay ako advice. Tatanong ko muna sa'yo, ano ba yung main purpose mo? So, if na-identify ko na yung purpose mo kung mag-i-invest ka, let's say investment yung hanap mo. So, I will give the best property doon sa location na maganda talaga yung investment. And you can do rental business, like parentahan mo monthly, or you can do also Airbnb business. So, pag personal naman, ida-direct kita dun sa mas well-known community na project na for building families. So, yun yung magiging takbo ng usapan. Yun yung as a seller, yun yung advice ko na sa mga planning mag-invest ng condo or alamin nyo muna yung pinaka-main purpose nyo. Then, doon natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin na investments. Meron nga talagang mga properties na talagang, or condo properties na talagang naka-tailor fit sila para gawing rental properties. Or Airbnb. Yung kasi, yung iba talaga, like for example, sa SMDC, pag gumawa sila ng condo, laging it's either may mall o may mall nearby or within the walking distance ng mall, may grocery sa baba, yung mga ganong bagay. May mga staple dyan, mga SMDC, di ba? Siyempre, condominium, may mall na ng SM.
Convenience kasi. Meron ng Mm. supermarket na SM, yung mga ganun. Mm. Ayala din. At Gayala. parehas Kaya yan. ganun rin ang ano nila, ang Oo. atake nila. Yung mga developer na meron din silang mga mall, usually ganun ang ginagawa nila, no? Mall, tapos may Mega World naman, ang concept naman ng Mega World is township naman. So, parang gagawa silang sariling community within a certain area. Parang they're excluded outside eh. For example, yung McKinley area, that's the first township na nag-conceptualize yung Mega World. So, may schools na dyan, may offices, mixed use, meron na rin mall. Mm. So, parang within your own bubble. Parang Mm. ganun yung dating. Yun yung tawag na Tawag township. doon, township. So, So, nag-conceptualize naman yun yung Mega World naman. so Mega World is talagang pagka nag-construct sila, nandun ang Oo, office, ganun talaga yung office, nila. condo, mall, That's their school. yun yung concept nila. Yan, nag-umpisa sa McKinley, meron na yata sila sa Cebu. Pati alam ko sa Libis. rin Sa sila. Libis, yan din. So, ganun So, naman yung style. yun yung ano nila, yun Mm. yung ano nila. So, mas sila, mas malaki naman yung ano. Talagang malaki area yung cover nila. Yan, tama yun. So, yun lang, advice lang as an planning investors in the future. Know your purpose first on why you invest. Tapos, do your due diligence as my brother. Gawin nyo yung due diligence nyo. Then, from there, tignan nyo, especially budget. Sabi mo rin, budget. Alamin nyo yung budget range nyo. If ano yung kaya nyo simulan. Ang advice ko dyan, dapat para i-treat mo siya as business din yung pag-invest mo sa condominium. So, you have to have emergency fund as well. Kasi, hindi mo na masabi kung lagi may tenant yan eh. Yung mga condo units. Kasi may season din yan. Kahit sa Airbnb, blooming yan. Peak. May ganun. So, dapat prepared kayo sa monthly din. May emergency fund kayo sa bank. Nakaset aside at least 1 year para ma-cover whatever happens sa investment nyo. At hindi marima kayong property. Kasi, for example, ilang years mo na binabayaran, tapos biglang nagka-pandemic, hindi natin masabi. Oo. So, dapat lagi kang may buffer as a business owner para i-treat mo as business owning a certain Ang gandang input yung mga binibigay nyo, no? Kasi, syempre, yung mga iba, parang wala pa silang idea or nagkahanap sila ng idea about purchasing a condo or a property. With them watching this episode, syempre magkakaroon sila ng mga checklist na, ito pala, ganito yung gagawin. Ito, honest input, hindi as a real estate agent. Kasi meron naman talaga mga real estate agent na wala silang pakialam sa binibentahan nila basta ma-reach ko yung quota ko. Oo, ganun. We would like to thank Uplo Water Refilling Station, our sponsor for today's podcast. It's a local water refilling station located in Parañaque, in BF Homes, and soon to be in Sucat area as well. Kahit rin ako as a seller, I don't try to I'm just giving facts. Ano yung mga developments na upcoming sa area na yan. Anong businesses rin ang pwede mong gawin dyan. Tsaka ano yung future potential. Yung nilalatag naman ko, or specifically, is yun talagang mangyayari. So you have the expectation after 3 to 5 years na kung ano man yung development ay matatapos talaga yan. So you can, yung fruit of your labor, lahat ng pinaghirapan mo na, yung income mo na yun, is alam mong magdodoble, mag-appreciate, and you would be proud of that investment. Kasi nga, you did your due diligence and nag-approach ka ng tamang agent to give you the right advices. So, ito rin yung magandang sa discussion na to kasi natatakal din natin yung mga pinaka-misconceptions about investments. Not specifically condominium, residential din, and yun, later si Kuya naman about sa residential siya magdi-discuss doon kasi yun yung solely focus niya talaga. Pero for me, advice in condominiums is find your purpose, ready mo yung budget mo, tapos yung location na gusto mo. Tapos, doon natin mamimili ng project na fit for you. Then, i-explain din doon yung mga future developments in the area. So,
Investment naman talaga ang pinakapasok ngayon. Like, malakas to sa Airbnb, bro, sa rentals. Kasi in the business district to, malapit sa mga offices. Like you, JC, working professional ka. So, andito ka sa area na to. Kasi yung convenience din na nabibring ng location na to. Yung nabibigay tayo ng mga Yes. condominiums, yung prime location. Kailangan din as kung bibili ka ng condo or gusto mong bumili ng condo, kailangan samahan mo na rin ng parking. I would say. Oo nga, Kasi yun pa pala. yung parking kasi additional payment pa yan. Let's say 700 to 1M yan yung parking. So, let's say ang property is 5 or 4M plus parking, lagi mo dapat kino-consider yun. So yun lang yung isa kong ma-advise naman doon sa bibili. And then next to our topic naman. So, bili ka na ng condo, nag-start ka na natapos mo na yung monthly down payment. Now, turnover. Yung mga fees, yung mga kailangan mong i-ready sa sarili mo pag ito turnover na yung property, ano pa ba yung mga watch out doon sa mga yun? 'Di ba kasi ito turnover na meron ka pa rin yan babayaran, 'di ba? Ano yung mga bagay na yun, yung mga dapat yung pag yung na ipapasok mo na siya sa condo. Pag turnover, magkakaroon ka ng fees dyan. Kunyari, ang kinuha mo is 1 bedroom unit, 35 square meters. I-multiply yan sa current na association dues. Yun yung pagkakaano ko. Tapos yun yung babayaran mo for turnover fee. Kasama na lahat ng meron dyan sa security, lahat sa property management. Kasama na yung fees na yun. So, depende sa unit na or sa developer din na pipiliin nyo or yung condo na pipiliin nyo. Tapos, pag nakastay na kayo doon, yung association, dues lang. So, yun yung mga babayaran natin. How about before that one, yung mga transfer fees? Yung mga Pwede pag di ba usually pag developers, from developer to the wala na. Meron bang Pag iba bank financing, yung nasa bank pa ang title niyan. So, ma-release lang yung title niyan if yung parang processing fees, di ba may mga ganun pa na kailangan mong it depends sa turnover fees. yung mga depends ganun. on the developer. But it varies kasi sa mga developers. Okay. Sa naman, residential naman, usually the process there is 6% capital tax gain yung 6%? 6% yung ang magso-shoulder doon is usually the buyer. Yun. Yun. So, okay. Since, kunyari, natakil na natin yung condo, natakil na natin yung pag-move in. Let's say, gusto mo na mag-start ng family. So, mag-move in ka na sa, ngayon, house and lot na kasi lumalaki na yung family mo. So, iiwan mo na yung girlfriend mo doon. Pupunta ka na doon sa wife, di ba? Okay. Sa wife mo. Joke lang. Joke lang. Gusto mo na ng medyo malaki kasi parang limited na yung space eh. Kailangan mo na ng malaki, may anak ka na. Syempre, may pet ka pa, yung mga ganon kasi yung mga condo, di ba? Yan, yung iba, no pets allowed eh, di ba? Hindi pet friendly yan. So, ngayon, gusto mo na medyo malaki. Gusto mo na yung i-design gusto mo sarili mong design yung interior or kung ano yung gusto mong gawin, di ba? Naman natin ngayon kung ano naman yung mga dapat natin tinitingnan, kino-consider pag bibili na ng house and lot. So, like you always said, number 1, budget. Number 1, Budget is power. Know your budget. Pangalawa, yung location. Kung pang family, ba siya, yung environment niya, pang family talaga. So, very crucial din yan kung may lupa ka pero yung area medyo hindi siya good for a family, di ba? Starting family. Siyempre, i-consider mo rin yan. So, yun yung mga aspect na dapat titignan mo. Tapos, syempre, ang advantage kasi ng mga residential, for example, lot. Pwede mo lang hayaan mo na yung lot eh. Bakuran mo lang. Bakuran mo lang. Sa'yo yun eh.
Oo. So, yun yung advantage. Kasi syempre, kahit ano sabihin natin, airspace pa rin yung binabayaran natin. So, condominium. Mm. Pero ang may pros and cons nga, yung pros ng mga condominium, they're located in prime areas compared to yung mga residential. Residential, Mas medyo suburb yung dating oo, eh. suburbs. So medyo malayo talaga sa mga business district. Outside the Oo, city oo, na outside the business. city. So for me, pag more established ka na, feeling ko mas okay na tapos you're planning to start a family, go for a residential house and lot or lot muna. Then eventually, doon mo gawin na tayuan mo ng sariling Ba? Kasi yung pag-appreciate ng real estate, very short-term gain. So over 5 years, 10 years, 15 years. So you have to expect na hindi yung sudden gain ka agad. 24% 1 year. Oo. Kahit ako, I won't agree on that kasi parang 24% in 1 year, sana all, no? Parang pag ikaw rin na nandun ka sa posisyon, sana all. So ang advice ko pa sa residential, tingin ka sa development kung nagde-develop na ako. For example, yung New Valley area before, di ba? Parang suburbs lang na, walang development whatsoever. But Mhm. then, yung Ayala, biglang, there's a speculation before that they're gonna develop that area for mixed use, for schools, malls. Dapat doon you look into that There's area. something about Ayala, no? Na Mm. pagkasimulan nila, talaga lahat ng Oo. mga property development, no, magtatayo rin ng mga property near Oo. them na kunyari, like for example, yung New Valley, sinimulan ng Ayala. Tapos Tapos ngayon, sunod-sunod na yung mga affordable properties, yung mga townhouse. biglang naggawa na rin sila ng mga development. Yun din kasi nakaka-affect sa zonal evaluation ng area. Yung development around the area or the projected na yung projection kung ano magkakaroon ng schools, ganyan. Yung nagpapa-appreciate sa zonal evaluation ng property or lot. I have a question. Church, hospital, school, malls, or grocery, sa house and lot, talaga nakaka-affect sila ng pagtaas. Oo, yun yung major para sa akin yung major factor ng pagtaas ng zonal evaluation ng area. Yung parang may community ka within the area na accessible sa lahat din. Especially schools, ganyan. Okay. And then, yun nga, like for example nga, si Ayala nga, talagang pag may ginawa silang property, talagang yung mga, siguro yung mid-level, kasi Ayala is nasa top of the... Susunod na rin yung iba, no? Oo, susunod na, no? Magbi-build sila ng mga malalapit dun sa Like for example, sa may kabilang side ng Daang Hari? Yung Ayala rin yun eh. Yung Cavite area ba yun? Oh, Vermosa? Vermosa. Vermosa pala. Vermosa. Di ba yung Vermosa? Dati lang yun eh. Open area lang yun eh. Tapos biglang nung yung part na yun ng Ayala, nag-appreciate lahat ng mga value ng properties eh. Mismo yung, alam mo yung mga lumang bahay doon, tumaas eh. Maapektuhan talaga. Pag may major development within the area or projected development doon sa area, yung real estate value ng lahat, condo once yan, magtayo ng condo in residential, affected talaga. So, very crucial yan. Like, yun talaga, talagang pagka nalagyan. So, what you're saying is, pag nalagyan ng mga high class or hindi high class, ng isang major player sa real estate, isang major player development, na simulan doon sa isang area na yon. Ayan na yon, diyan mo na expect mo na magtataas yan. Kahit yung mga dati pang mga nakatira doon, yung mga bahay-bahay nila, gano'n na no? Appreciate na no? Number one naman important talaga yung proximity, tsaka yung mga developments na malapit do sa ininvestan mo. Yun yung number one thing to consider eh. Kasi kahit ano pang investment yan, kung wala rin naman, for me, kung walang development yan in next to 3 to 5 years,
parang you don't expect the price would appreciate, 'di ba? So yun nga yung sabi rin ni Kuya na do your due diligence and approach the right person to ask about the investment na planning mo. Kasi ako rin as advisor, ang tawag ko rin kasi sa akin advisor ako. So I advise people to do the right thing or approach the right people na mabibigyan kayo ng right advices. Yun yung number one thing na need nating gawin before we do something big. Tapos, identify it. Tapos, alamin natin ano yung fit for you. Then, yun, makakapagsimula ka na and you'll gain confidence patuloy-tuloy na yan kasi alam mo na confident ka sa mga natanungan mo na advices. Like this podcast ni JC and my brother is madami kayong makukuha rin na input. And as much as me, I can give yung input na kaya ko na mabigyan kayo ng advices and how to start investment. Diba? Thank you sa mga input nyo. Yun. Pero, alam nyo, ang ano niyan kasi talagang kailangan din talaga ng tao na makakakuha ng information na talagang walang kulang, walang tinatago, di ba? Kasi, Full disclosure. full disclosure kasi yung iba magbibigay ng konting information pero may tinatagong paunti. Yung pa yung importante, di ba? Oo. Ang aim naman natin kasi is huwag kayong magulat. Yung iba talaga magugulat pagka ba't ganyan yung babayaran ko? Kaya nga. Lalo ito pa sa secondary market, kailangan malaman mo kung clean yung title before you Ayan. Very ayan. crucial yan. Ayan ang maganda. Oo, kasi Tama. Meron rin kaming kakilala, family friend namin nun, ganyan rin ang nangyari. Oo. Yung clean, hindi pala clean. Oo, They parang declare it clean. binentahan ng properties, Oo. kasi hindi pala clean title. Yung, Ano nga ba yung kailangan kuya? lumapit kayo sa mga real estate agent or brokers ng sa mga ganun aspect. Especially when yung iba di marunong tumingin kung original rights ba lang pala yung binenta. hindi alam kung baka pineki lang yung title, hindi nila alam, hindi nila pa-verify sa assessor's office, yung mga tax declarations. Yun ang madadali. So, dapat, hindi lang yung basta kung ano yung present sa inyo, pwede, you have the right to get a copy sa Register of Deeds ng title. Kunwari, may gusto kayong certain property, tapos binigay sa inyo hiningi nyo yung TCT number, pwede kayo pumunta sa Register of Deeds to get a copy. Nung bibigay mo na yung pangalan mo, tapos yung TCT number na to verify, paglabas doon sa Register of Deeds, makikita mo sa likod kung may annotation. Ibig sabihin, kung cleared yung annotation niya, ibig sabihin, wala siyang encumbrances, walang ganyan. Walang utang. Walang bayad. utang, tapos walang adverse claim. Adverse claim meaning, walang naghahabol doon sa property. So, very crucial yun when you're going to look for certain condos or residential Then, house. madalas sa residential yun eh. Mga Oo. house like yan. Oo. Sa condo, sa condo, pagka kunyari may naghahabol, parang walang ganyang issue. Oo. Pero more on sa house and lot yan. Sa house and lot, mas madaming ganyan. Dahil Dami ka naloloko, talaga. di ba? Oo. Papakitaan ng title, yung pala gawang ginawa lang. Directo University lang. Oo. So, dapat guys, marunong din tayo mag-check, mag-verify Take sa that mga advice. proper government office na nakakasakop doon sa area. Yun ang pinaka-importante. Ito sa akin ako hindi ako real estate expert. Natututo lang ako dito sa dalawang to. Pag may tanong ako, sa kanila ako nagtatanong. Ito sa akin, pag may binibenta sa yung property na parang ang baba ng benta sa iyo versus sa value ng nako, too good to be true yan. Pwede Yan, idol side. Diyan papasok ang due diligence. Tama yun. So, do your part din, guys. Yun Tsaka yung ask the right totoo people. talaga yun, yung iba, binentahan ng lote, tapos, ano lang pala, rights lang pala, or yung lote, nakasanla pala, yung titulo, nasa ibang tao pa. Kunyari, Para ikaw, dalawang binentahan. kunyari ikaw, Oo. ikaw yung nagbenta, pero sinanla mo pala sa kanya. So, binayaran kita. Ngayon, hindi pa rin sa akin to kasi nakasanla nga sa kanya. Yeah. Ngayon, may problema pa ako. Kailangan ko pagtubusin sa kanya. Kaya nga, dun papasok yung pag-check
sa Register of Deeds, yung mga properly government offices. Para makita mo yung annotation. Hindi yung, siyempre ang dami mga sweet talker ngayon, lalo sa yung mga Sa dating scammer. app. Dating app. Hindi, ang dami Oo, scammer. pati yun, daming Yan. Totoo naman, yung mga, ano, no, mga pangako, no, na talagang, uy, ayos yan, ah. That's the right advices at saka importante yon, very important. Yung bibili ka man ng bahay o starting family or working professional, identify those purposes at saka yung pinaka main purpose ng pag-invest mo. Tsaka ask the right people, ask the right, get the right advices and do your own research. Right? Panoorin nyo tong podcast namin. Yan, panoorin mo yung podcast namin, di ba? Ito naman, kunyari, bibili ako kasi, basa ko, yung mga hila ng bangko, ng mga house and lot yung property, mga, medyo mura siya kumpara sa kung bibili ka ng ano. Oo. Ang problema naman minsan, yung pag binili mo yung properties, may nakatira pa, may na ano. Oo. So, paano yung, ano naman nun, yung process doon? Actually, advice ko sa ganun, lalo pag yung mga nakatira pa hindi cooperative do sa ano, to stay away muna eh. Kasi mahirap magpaalis ng tao actually. Oo naman. Siyempre, Oo. di ba, isipin mo. Lalo na may isa akong nabalitaan, parang may nakatira pa. Ngayon, parang years na sila hindi nakapagbayad. Kaya i-eject na sila. Ang ginawa nila, Evict ba? O eject? eject or evict. Ang ginawa, winasak nila yung bahay na, winasak nila bago sila umalis. Talagang winaze nila yung ano. Pinagmamaso nila yung ano. Nasa balita yan recently. So, yung mga ganun, parang I strongly advise pag may mga ganung instances, huwag na kayo pumasok muna. Kasi alam ko, pag-ibig yun eh. Yung ano. Tapos yung nakabili, syempre nag-down na sila in everything. Tapos, Pagpunta nila, may nakatira. wala na, umalis na yung nakatira, pero wasak-wasak na yung value na nakalahati or not livable na yung place eh. Ganon. So, yung mga ganon, if we can avoid those things, lalo pag yung mga remata, tapos may nakatira pa, huwag nyo na pasukan. Pero yung kung rematado, tapos fully na, for example, pag-ibig siya, fully na evacuate ng area, tapos na-inspect nyo na fully, okay, doon kayo mag full go do sa investment. Pero pag bangko naman, di ba, ng mga remata, normally wala naman nakatira na doon. Eh, no? Inaano na. Dapat, pero yun nga yung nabalta ko na di din alam nung pag-ibig. Hindi, pag-ibig is pag-ibig. Pag-ibig. Yung pag sa bank ba, pag humilang bank ng ano, inaano ba nila? Binibigyan ba nila ng notice? May notice yung pero mas better yata sa bank yung mas very keen sila evict or ng mga nakatira pa yun yung mga watch out naman yung much better to inspect the property na binibili nyo. For example, nakita nyo sa yung mga rematado, tapos ito interested ka, pwede nyo na personally visit the place. Diba? Para makita nyo kung nandiyan pa yung kasi mahirap, feeling ko yung iba sa pag-ibig, hindi nila pinapuli disclose na, may nakatira dito. Ang mura. Mura. Yung pag-ibig, yan ba yung pag-ibig na kung mga listing ng pag-ibig? Pero meron din kasi ang bank, may mga bank na yung house and lot. Pero I think pag bank is wala na talaga nakatira. Sa pag-ibig, yun. Hindi niya na-monitor lahat. Kaya, ganun. Parang ang hirap naman, paalisin mo, no? Ikaw ba yung ka pa ng barangay? Kaya maganda, site visit yung planning. Binibid rin yan, di ba? Oo, may bidding din yan. May bidding process din. Ganon. Paano ba yun? Paano yung pag nagbibid yan? Talagang, ano ba yan? Yung difference talaga na, bibiling ko ng, ang iniisip ko na, bidding, ang iniisip ko bidding, bibiling ko ng 3M, bibiling ko ng 4M, bibiling ko ng 5M.
Siyempre, saan ka mapupunta? Not Sure sure. yung ganun yung akala mo Oo, ganun. Pero ang alam ko, bidding siya talaga. Hindi, alam ko magsasubmit ka ng, kumbaga, offer. Oo. So, Parang alam ko may open dates tapos may offer tapos the highest bidder. Ganun. okay, baga, ikaw ang number one, ikaw ang panalo. Paalisin mo yung nakatira doon. So, yun, sana na madami natutunan Yeah. ng mga audience. Naliwanagan rin kayo. Usapang real estate usapang bibili ng property. Plus, pag may mga comments kayo or questions, let us know in the comment section na lang. Or you can contact them sa social media nila. It's in the description. So, huwag kayong mahiya. Alam nyo na yung pagtatanong is ine-encourage namin yan para matutunan nyo. And you know the do's and don'ts and watch out. Pag bibili ng property, nandito yung dalawa nating real estate expert na talagang no BS na 24% after a year magiging natin. Para niloloko mo ako niyan eh. Ano siguro yun, hindi yan conservative, kumbaga hindi siya conservative or realistic na appreciation eh. Parang hindi ko naman sinabi. Sabihan mo ako nun, tigil-tigilan mo ako dyan 25%, 24% gain after a year. Parang ang labo naman nun. Ang dami, ako based sa experience ka sa kasi syempre, nagpa-plan na rin kami mag-purchase ng sarili namin property. Syempre natingin ako sa Pasalo, yung mga real estate pages sa TikTok, sa Facebook, yung mga group doon. Nakikita ko talagang in terms sa condo, madaming mga nagbebenta na talagang balik balik hulog na lang yung binibenta nila. Kung gusto niyo medyo makamura-mura, pwedeng yun. Then, yung iba naman yung mga foreclosed properties. Yun yung mga yung isang way para makakita ka ng mga house and lot, no? Basta, yun nga, yung advice namin sa mga ganun, yung documents, ninyo agad kung anong tapos pa-check nyo. Ganun. Cavite, what do you think about Cavite? Dami Dami ng development in Cavite area. Basta, pinasok rin sila ng Ayala eh. Dami rin. May Mega World, may Ayala. What do you think about Cavite? Talagang For me, Cavite, growing city na rin ang Cavite. And definitely, madami rin development. So, siya, very, very good investment din naman. ako rin ganun. Parang yung next in line, Cavite. Laguna. Yung Danghari area, Cavite na rin. Diba? Tuloy-tuloy. Cavite yung Danghari. Cavite Yung Villar City, di ba? Villar City, pag dumaan ka doon, pupunta ka na ng Tagaytay. Kaya, ang daming development na. Ayan, I think kinuha ni Villar yung concept ng Mega World. Ganun yung ginawa niya sa Villar City. Ganun ba si Mega World yan? Yung sinabi niya na township talaga. Si Villar, hindi township. City. City. As in, talagang pag dumaan ka doon sa Villar City, sa may Daang Hari, yung papuntang San Pedro, nandun yung entrance simula ng Villar City. Laki ng open space. Tapos UP, magkakaroon ng UP doon. Tapos mga offices. Yun nga, yung kailangan talaga. Pag ganun, sabayan yun. Hi, Bruce here. Yun, upon discussion kanina about real estate, if you're interested in SMDC project, you can reach me in my business Facebook account dito sa taas. And you can also message me on my Instagram, my personal business account din in Instagram. And you can inquire mga SMDC project. Thank you guys, thank you, and thank you do sa team natin with JJ Barkada Podcast. Thank you guys, thank you. Salamat and like, share, follow, make the right podcaster famous. Thank you guys for watching and